Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka habang pinakikinggan mo ang kwentong ito, may parte rin ng buhay ni Lian at tahimik mong naramdaman. Yung pakiramdam na ginagawa mo ang lahat pero ikaw pa rin ang hindi nakikita. Sa lumang bayan ng San Isidro, may isang bahay na laging amoy nilagang mais tuwing umaga at lumang kahoy kapag umuulan. Hindi yon mansyon pero hindi rin basta kubo. May maliit na tindahan sa harapan, may bakuran na may punong santol, at sa likod naroon ang isang bodega na matagal nang hindi ginagamit kundi imbakan ng mga lumang kahon, sirang upuan at mga bagay na ayaw itapon ng may-ari. Sa bahay na iyon lumaki si Aurelia Veneracion o mas kilala sa tawag na Lia. Kung titingnan mo siya, simple lang siyang babae, mahaba ang buhok na madalas nakatali, payat ang katawan dahil sa dami ng ginagawa araw-araw at may mga matang sanay ng magpigil ng luha. Hindi siya yung tipo ng taong madaling mapansin sa isang handaan. Hindi rin siya yung unang mapupuri kapag may bisita. Pero kapag may nawawalang gamit sa bahay, siya ang unang tatawagin. Kapag may tumagas na gripo, siya ang aasahan. Kapag may kulang sa paninda sa tindahan, siya ang sisigawan. "Lia! Nasaan ang listahan ng utang ni Aling Nena?" Sigaw ng nanay niyang si Corazon mula sa harapan ng tindahan. "Nasa ibabaw ng lata ng biskwit, Nay," sagot ni Lia habang nagbabanlaw ng mga plato sa lababo. "Dapat kanina mo pa sinabi, ang bagal-bagal mong kumilos. Puro kaaral, hindi ka naman marunong sa bahay." Hindi na sumagot si Lia. Sanay na siya. Bata pa lang siya, kabisado na niya ang tono ng inang parang laging may kinikimkim na galit sa kanya. Si Corazon Veneracion ay isang babaeng kilala sa bayan na matalas ang dila at mahilig magmalinis sa harap ng ibang tao. Kapag may bisita, malambing ang boses nito. Kapag nasa simbahan, nangunguna sa pag-aalay. Pero sa loob ng bahay, ibang Corazon ang kilala ni Lia. Isang inang walang sawang ikinukumpara siya sa nakababatang kapatid niyang si Maribel. Si Maribel o Vel ang paborito. Maganda, maputi, laging maayos ang buhok at marunong ngumiti sa tamang tao. Kung si Lia ang gumagawa ng labada, si Vel ang nagsusukat ng bagong damit sa kwarto. Kung si Lia ang nagbabantay sa tindahan, si Vel ang nagrereklamo kapag mainit. Kung si Lia ang nagtitiis sa lumang sapatos papasok sa eskwela, si Vel ang binibilhan ni Corazon ng bago tuwing may school program. "Ma, bagay ba sa akin itong dress?" tanong ni Vel isang linggo ng umaga habang umiikot sa harap ng salamin. "Naku, ang ganda-ganda ng anak ko, parang artista. Hindi katulad ng iba dyan na kahit bihisan mo mukhang katulong pa rin." Hindi niya binanggit ang pangalan ni Lia pero alam nilang lahat kung kanino iyon patama. Nasa gilid lang si Lia noon, hawak ang palanggana ng bagong laba. Sandali siyang napatigil pero agad ding nagpatuloy. Ayaw niyang makita ng kapatid niya na nasasaktan. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang mga taong sanay gawin-ibangan ang pananahimik niya. Ang ama naman ni Lia na si Osmundo Veneracion ay dating mabait at palaban para sa mga anak. Noong bata pa si Lia, siya ang nagtuturo sa kanyang magbasa sa ilalim ng punong santol. Siya ang nagsasabing, "Aurelia, tandaan mo, ang taong marunong magtiis ay hindi mahina, pero huwag mong hayaang abusuhin ka buong buhay." Mulit nang naatake sa puso si Osmundo at humina ang katawan niya, unti-unti ring humina ang boses niya sa bahay. Hindi na siya kayang ipagtanggol si Lia tulad ng dati. Madalas na lang siyang nakaupo sa lumang silyang kahoy malapit sa bintana, hawak ang tungkod, tahimik na pinapanood ang mga pangyayari. Minsan, kapag nadadatnan niyang umiiyak si Lia sa kusina habang naghihiwa ng gulay, maraan nang sasabihing, "Anak, pasensya ka na." Lilingon si Lia, pipilit ng ngumiti at sasagot, "Wala po yun, Tay. Napuyong lang ako." Pero pareho nilang alam na hindi iyon puyong. Sa lahat ng taon na lumipas, iisa lang talaga ang taong tunay na nagtangkang ipagtanggol si Lia, ang tiyahin niyang si Benilda, kapatid ng kanyang ama. Si Tia Benilda ay matapang, prangka at hindi takot kay Corazon. Isang beses, naabutan niyang pinagagalitan ni Corazon si Lia dahil lang hindi agad nakapagsaing habang gumagawa ng assignment. "Corazon, bata pa yan, nag-aaral, hindi katulong ang anak mo." Matalim ang tining ni Corazon.
Huwag kang makikialam sa pamamahay ko. Makikialam ako kung nakikitang ginagawang alipin ang pamangkin ko. Doon nagsimula ang malakihang sigawan. Kinabukasan, pinalayas ni Corazon si Benilda at sinabing huwag na itong babalik sa bahay nila. Umalis si Tia Benilda na may luha sa mata, pero bago siya tuluyang lumayo, yakap niya si Lia. Mag-aral ka, Lia. Bulong niya, huwag kang papayag na dito lang matapos ang buhay mo. Ang mga salitang iyon ang kinapitan ni Lia sa mga sumunod na taon. Nag-aral siya ng mabuti kahit pagod. Gumigising siya 4:00 ng umaga para magluto ng almusal at magbukas ng tindahan bago pumasok sa eskwela. Sa gabi, habang nanonood ng teleserye sina Corazon at Vele, nasa maliit na mesa siya sa kusina, nagsusulat ng assignment sa ilalim ng mahinang ilaw. May mga araw na halos pumikit na ang mata niya sa antok, pero pinipilit niyang tapusin ang mga kailangan. Hindi siya nangarap ng marangyang buhay. Ang gusto lang niya noon ay isang buhay na hindi siya sinisigawan sa paggising. Isang bahay na kapag umuli siya, may magtatanong kung kumain na ba siya. Isang lugar kung saan hindi niya kailangang patunayan araw-araw na karapat-dapat siyang mahalin. Dahil sa sipag, nakakuha siya ng scholarship sa kolehiyo. Kumuha siya ng kursong accounting kahit madalas sabihin ni Corazon na sayang lang ang pag-aaral niya. Babae ka rin naman, sabi ni Corazon habang nagbibilang ng barya sa tindahan. Dapat si Vele ang pinaglalaanan natin kasi siya ang may itsura, siya ang makakaahon sa atin. Tahimik lang si Lia, pero sa loob niya may munting apoy na nagsimulang mabuhay. Sa kolegyo, doon unang naramdaman ni Lia na may ibang mundo pala sa labas ng bahay nila. May mga kaklaseng tumatawag sa kanya ng pangalan ng walang kasunod na utos. May mga guro na pumupuri sa gawa niya. May mga taong hindi alam ang bigat ng dala niya pero marunong ngumiti ng walang kapalit. Dahil sa sipag, nakakuha siya ng scholarship sa kolehiyo. Kumuha siya ng kursong accounting kahit madalas sabihin ni Corazon na sayang lang ang pag-aaral niya. Babae ka rin naman, sabi ni Corazon habang nagbibilang ng barya sa tindahan. Dapat si Vele ang pinaglalaanan natin kasi siya ang may itsura, siya ang makakaahon sa atin. Tahimik lang si Lia, pero sa loob niya may munting apoy na nagsimulang mabuhay. Sa kolehiyo, doon unang naramdaman ni Lia na may ibang mundo pala sa labas ng bahay nila. May mga kaklaseng tumatawag sa kanya ng pangalan ng walang kasunod na utos. May mga guro na pumupuri sa gawa niya. May mga taong hindi alam ang bigat ng dala niya pero marunong ngumiti ng walang kapalit. Matapos makatapos, nakapasok siya bilang accounting assistant sa Fulgencio Construction Supplies, isang maliit pero maayos na kumpanya na pag-aari ni Donato Fulgencio. Si Donato ay matandang negosyante na mababa ang boses pero matalim ang mata sa masisipag na tao. Unang linggo pa lang ni Lia, napansin na niya ang kahusayan nito sa pag-aayos ng resibo at ledger. Miss Galaracion, sabi ni Donato isang hapon habang tinitignan ng report niya. Sino nagturo sa iyo nito? Ako lang po, sir. Nag-review lang po ako ng previous files. Tumanggo si Donato. May tiyaga ka. Hindi lahat meron yan. Ingatan mo yan. Simpleng papuri lang iyon, pero halos maiyak si Lia. Sa tagal ng panahon, bihira siyang makarinig ng salitang hindi paninisi. Doon din sa kumpanya niya, nakilala si Celestino Madriaga o Tino, isang civil engineer na kumukuha ng materyales para sa proyektong pinangangasiwaan ng pamilya nila. Hindi agad napansin ni Lia si Tino nung gumuna. Para sa kanya, isa lang itong kliyenteng may malinis na polo, tahimik na pananalita at magalang makipag-usap. Ngunit si Tino ang unang nakapansin sa kanya. Isang maulang hapon, nagkaproblema sa delivery records. May nawawalang resibo, nagkakagulo ang mga tauhan at may kliyenteng nagagalit sa front desk. Habang ang iba ay nagpapanik, si Lia ang mahinaong naghalungkat ng duplicate copies, tinawagan ng warehouse at inayos ang discrepancy sa loob ng 1 oras. Nasa gilid si Tino noon, tahimik na pinapanood siya. Pagkatapos ng gulo, lumapit siya sa mesa ni Lia. Ang galing mo kanina. Nagulat si Lia. Trabaho ko lang po yun. Hindi lahat ng trabaho ginagawa ng may malasakit. Hindi alam ni Lia kung anong isasagot. Hindi siya sanay na may pumapansin sa kabutihan niya nang walang siyang kinukutya. Mula noon,
unti-unti naging madalas ang pag-uusap nila. Sa umpisa, tungkol lang sa invoices at deliveries. Paglaon, tungkol na sa kape, ulan, paboritong pagkain at mga pangarap na hindi madaling sabihin sa iba. Anong pangarap mo, Lia? Tanong ni Tino isang hapon habang naghihintay siya ng pirma ni Donato. Napatigil si Lia. Maliit lang. Ano? Gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay. Kahit maliit, basta tahimik, yung walang sigawan. Hindi tumawa si Tino, hindi rin siya nagbiro. Tumanggo lang siya na parang naiintindihan niya ang bigat ng simpleng pangarap na iyon. Hindi maliit yon. Minsan, iyon ang pinakamahirap hanapin. Sa loob ng ilang taon, naging malapit sila. Hindi minadali ni Tina si Lia. Hindi niya ito pinilit maniwala agad sa kanya. Nandoon lang siya. Kapag kailangang ihatid si Lia uwi dahil gabi na, kapag kailangang bumili ng gamot ni Osmundo, kapag kailangan ni Lia ng taong makikinig kahit hindi siya sanay magsalita tungkol sa sariling sakit. Isang gabi, nang maospital si Osmundo dahil sa paninikip ng dibdib, si Tino ang unang dumating dala ang gamot at pagkain. Si Corazon, sa kabila ng takot sa kalagayan ng asawa, hindi pa rin nakalimutang paringgan si Lia. Buti pa itong si Tino may silbi. Ikaw, Lia, puro abala ang dala mo sa bahay. Nakita ni Tino kung paano napayuko si Lia. Doon niya unang naunawaan kung bakit laging parang humihingi ng permiso si Lia para huminga. Paglabas nila sa hallway ng ospital, marahan niyang sinabi, "Hindi tama ang trato nila sa'yo." Napangiti ng malungkot si Lia. Pamilya ko sila. Pamilya nga, pero hindi ibig sabihin nun may karapatan silang durugin ka. Tumulo ang luha ni Lia, pero mabilis niya itong pinunasan. Tino, sanay na ako. Hindi dapat sinasanayan ng sakit. Mula noon, mas lumalim ang nararamdaman ni Lia para sa kanya. Pero habang natututo siyang magtiwala, unti-unti ring napapansin ni Corazon ang pagbabago. Napansin niyang may lalaking madalas bumisita. Napansin niyang may pamilyang may kaya sa likod ng pangalan ni Tino. At nang nalaman niyang ang mga Madriaga ay may-ari ng ilang lupa at negosyo sa Karatigbayan, nagbago ang pakikitungo niya. Biglang naging malambing si Corazon kay Tino. Nako, hiho! Kumain ka muna. Lia, bakit hindi mo asikasuhin si Tino? Bisita natin yan. Ngumit sa likod ng mga ngiting iyon, may ibang kinikimkim si Corazon. Para sa kanya, sayang si Tino kung mapupunta lang kay Lia. Sa isip niya, mas bagay kay Vel ang binata, mas maipagmamalaki, mas maganda sa litrato, mas madaling iparada sa harap ng mga kamag-anak. Si Vel naman, nung una, ay tila walang pakialam. Pero nang nakita niyang seryoso si Tino kay Lia, nagsimula siyang mainggit. Hindi niya matanggap na ang kapatid niyang lagi niyang minamaliit ang unang minahal ng totoo ng isang lalaking disente at may magandang kinabukasan. Isang gabi, habang naghuhugas si Lia ng pinggan, pumasok si Vel sa kusina. "Ate," sabi nito, matamis ang boses. "Seryoso ba talaga si Kuya Tino sa'yo?" Hindi nagustuhan ni Lia ang tono niya. "Bakit mo tinatanong?" "Wala lang, nagtataka lang ako. Kasi parang ang layo niyo sa isa't isa." "Anong ibig mong sabihin?" Gumiti si Vel. "Wala, baka lang kasi naaawa siya sa'yo. Alam mo naman, minsan ang mga lalaking mabait na pagkakamalan mong mahal ka kahit naaawa lang pala." Hindi sumagot si Lia. Pero ramdam niya ang unang tusok ng pangambang matagal niyang pilit pinapatay. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid niya. Madalas nang kausapin ni Corazon si Vel ng pabulong. Palagi na ring bumibisita sa bahay ang pinsan ni Corazon na si Marshall Rubico. Isang lalaking malakas tumawa pero palaging may bahid ng kasinungalingan ng mga mata. Kilala sa bayan si Marshall na sugarol at maraming utang. Pero kay Corazon, kapaki-pakinabang ito dahil marunong gumawa ng paraan kahit marumi. Isang gabi, nagising si Lia dahil nauuhaw siya. Habang papunta sa kusina, narinig niya ang mahinang usapan mula sa may dining area. "Sigurado ka bang kakatatang lalaki?" tanong ni Marshall. Sumagot si Vel. "Kakatat yan. Kailangan lang makita niyang hindi malinis si ate." Nanigas si Lia sa kinatatayuan. Narinig niya ang boses ni Corazon. Hindi pwedeng kay Lia mapunta si Tino. Wala siyang dating, wala siyang pakinabang sa pamilyang ito. Si Vel ang dapat maging Madriaga. "Paano kung pumalag?" tanong ni Marshall. Tumawa ng mahina si Corazon. Si Lia, pumalag. Buong buhay niyang hindi marunong lumaban. Para siyang sinampal ng paulit-ulit kahit walang kamay na dumapo sa mukha niya. Gusto niyang pumasok, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa sariling ina kung bakit gano'n na lang ang galit nito sa kanya. Pero hindi siya kumilos. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kwarto at naupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay niya.
pero hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, kinuha niya ang lumang notebook sa drawer at nagsimulang magsulat. Isinulat niya ang petsa, oras at lahat ng narinig niya. Kinabukasan, nagsimulang tumilas si Leah na walang nalalaman. Maaga pa rin siyang gumising. Nagsaing, nagluto ng tortang talong para sa almusal, naglinis ng harapan ng tindahan at inihanda ang gamot ng kanyang ama na si Osmundo. Sa labas, mukha pa rin siyang ang dating Leah, tahimik, masunurin at sanay mapagod ng walang reklamo. Pero sa loob niya, may nabasag ng tuluyan. Hindi na siya basta nagtitiis dahil umaasang mamahalin siya ng pamilya. Nagtitiis siya dahil kailangan niyang makita kung hanggang saan sila pupunta. Habang naghahanda niya ang kape ni Osmundo, narinig niya si Corazon sa lala na masigla nakikipag-usap kay Vel. "Anak, sa susunod na dumalaw si Tino, ikaw ang mag-ahabot ng merienda." Sabi ni Corazon, huwag mong hayaang si Leah lang palagi ang nakakausap niya. Baka mahalata, sagot ni Vel, pero halatang natutuwa sa ideya. Walang mahahalata kung marunong kang umarte. Magpakasimple ka, magpakaawa ka kung kailangan. Ang lalaki madaling mahulog sa babaeng mukhang kailangang alagaan. Napahinto si Leah sa paghahalo ng kape. Ilang segundo niyang tinitigan ng kutsara sa tasa, saka na pinilit huminga ng malalim. Kinuha niya ang tray at dinala sa kwarto ng ama. Nakadungaw sa bintana si Osmundo nang pumasok siya. "Tay, kape po ninyo," mahinang sabi ni Leah. Tumingin sa kanyang ama. "Anak, puyat ka na naman." "Hindi po." Matagal siyang tinitigan ni Osmundo na parang kahit mahina ang katawan nito, malinaw pa rin itong nababasa ang bigat sa mukha ng anak. "May problema ba?" Ngumiti si Leah, pero hindi umabot sa mga mata niya. "Wala po, tay. Marami lang iniisip sa trabaho." Hindi na pinilit ni Osmundo, ngulit nang aalis na siya, tinawag siya nito. "Leah." "Opo?" "Kung may ginagawa silang masama sa'yo, huwag mong sarilihin lahat." Natigilan siya. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang yakapin ng ama at isumbong ang narinig niya, pero nakita niya ang panginginig ng kamay nito habang hawak ang tasa, ang pamumutla ng labi at ang hirag nitong huminga kapag labis na nabibigla. Kaya ngumiti na lang siya. "Alam ko po, tay." Pagdating sa trabaho, pinilit ni Leah na ituon ang sarili sa mga numero, resibo at delivery reports sa Fulgencio Construction Supplies. Doon lang siya nakakahinga. Doon lang siya nakararamdam na may halaga ang ginagawa niya. Si Donato Fulgencio, ang may-ari ng kumpanya, ay napansin ang kakaibang katahimikan niya. "Miss Veneracion," tawag nito mula sa pinto ng opisina. "Pumasok ka sandali." Sumunod si Leah. Pagpasok niya, nakita niya ang isang folder sa mesa ni Donato. "May mali ba sa report ko, sir?" Tanong niya agad. Hiniling ni matanda. "Wala. Kaya nga kita tinawag. Maayos ang audit mo. Nakita mo ang discrepancy na ilang buwan nang hindi napapansin ng iba." Hindi alam ni Leah kung matutuwa siya o mahihiya. "Ginawa ko lang po ang trabaho ko." Lagi mong sinasabi yan, pero hindi lahat ng tao ginagawa ng mangtama ang trabaho nila. May mga tao ginagawa lang para matapos. Ikaw, ginagawa mo para maging maayos. Napaawang ng kaunti ang labi ni Leah pero wala siyang naisagot. Nagpatuloy si Donato. "Kung sakali may problema ka sa bahay, huwag mong hayaang sirain nito ang kakayahan mo. May mga taong pinaliliit tayo para hindi natin makita kung gaano tayo kalaki sa labas ng hawla nila." Hindi alam ni Leah kung paano nalaman ng matanda pero tumunggo siya. Sa simpleng pangungusap na iyon, naramdaman niyang may isang taong nakakakita sa kanya nang hindi niya kailangang magpaliwanag. Paglabas niya ng opisina, naroon si Tino sa receiving area. May bitbit itong maliit na paper bag at basang payong. Umuulan sa labas at ang buhok nito ay bahagyang basa. "Leah," tawag niya. "May dala akong pagkain. Baka hindi ka pa nagla-lunch." Tumingin si Leah sa orasan. 2:00 na pala. Sa dami ng trabaho at iniisip, nakalimutan niyang kumain. "Hindi na dapat," sabi niya, nahihiya. "Hindi na dapat ano? Kumain?" Biro ni Tino. "Hindi pwede." Dinala si Tino sa maliit na pantry ng opisina. Sa loob ng paper bag ay may arroz caldo, tokwa at bottled water. Simpleng pagkain, pero habang kumakain si Leah, naramdaman niyang parang may lumuluwag sa dibdib niya. "May problema ka ba?" tanong ni Tino.
Sandali siyang natahimik. Gusto niyang sabihin ang tungkol sa narinig niyang plano, pero natakot siya. Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung magmukha lang siyang naninira sa sariling pamilya? Paano kung isipin ni Tino na inggit lang siya kay Vel? Pagod lang, sagot niya. Hindi agad nagsalita si Tino. Pagkatapos, inilapag nito ang kamay sa ibabaw ng mesa, malapit sa kamay niya pero hindi hinawakan ng walang permiso. Lia, hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Ngumiti siya ng mahina. Minsan wala naman akong choice. Meron. Sa akin meron kang choice. Pwede kang magsalita. Pwede kang magpahinga. Sa araw na yon, halos sabihin na narinig ni Lia ang lahat pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa sapat ang hawak niya. Hindi pa malinaw kung paano niya ipaliliwanag ang usapan sa kusina nang hindi nagmumukhang gawa-gawa. Kaya itinago niya muna ang totoo at pinili niyang pagmasdan ng mga susunod na kilos ng pamilya niya. At hindi nagtagal, nagsimula ang pagbabago. Tuwing bibisita si Tino sa bahay, si Vel na ang nauunang lumalabas. Kung dati ay hindi ito marunong magtimpla ng kape, ngayon ay bigla na itong naghahanda ng merienda. Kuya Tino, tikman mo ito, sabi ni Vel habang hawak ang tray ng puto at kape. Ako gumawa. Napatingin si Lia mula sa tindahan. Alam niyang galing iyon sa biniling kakanin sa palengke dahil siya mismo ang nag-abot ng bayad kay Corazon kaninang umaga, pero hindi siya nagsalita. Salamat, magalang na sabi ni Tino. Umupo si Vel malapit sa kanya, kunwaring walang mali siya. Alam mo Kuya Tino, hanga ako sa inyo ni Ate Lia, buti natitiis mo siya. Bahagyang kumunot ang noo ni Tino. Anong ibig mo sabihin? Napatawa si Vel na parang nagbibiro. Wala lang, si ate kasi tahimik masyado. Minsan hindi mo alam kung galit, malungkot o may tinatago. Nasa likod lang si Corazon, nakikinig habang nagpapanggap na nag-aayos ng paninda. Sinundan niya agad ang sinabi ng paboritong anak. Ganyan talaga si Lia mula bata, mahirap basahin. Kaya minsan, kahit ako, hindi ko alam kung ano na ang ginagawa niya. Naramdaman ni Lia ang titig ni Tino mula sa malayo. Hindi ito galit, pero may pagtataka. Doon unang tumusok sa kanya ang takot na unti-unti nilang itinatanim sa isip ng binata ang pagdududa. Pagkalipas ng ilang linggo, naging mas madalas ang paglapit ni Vel kay Tino. Minsan, nagpapasama raw ito sa butika dahil masakit ang ulo ni Corazon. Minsan, humihingi raw ng tulong sa pag-aayos ng application form para sa trabaho. Minsan, nagme-message sa gabi para magtanong ng kung ano-ano. Isang gabi, nakita ni Lia ang pangalan ni Vel na lumitaw sa screen ng cellphone ni Tino habang magkasama sila sa harap ng tindahan. Hindi sinasadya ni Lia na makita pero nabasa niya ang unang linya. Kuya Tino, sorry kung istorbo. Naiiyak lang ako. Wala kasi akong mapagsabihan. Napansin ni Tino ang tingin niya at agad na itinago ang phone. Si Vel lang, sabi nito. May problema raw sa bahay. Anong problema? Hindi ko pa alam, tatanungin ko mamaya. Tumanggo si Lia pero malamig ang gumapang sa dibdib niya. Bakit sa iyo siya nagsasabi? Natigilan si Tino. Baka komportable lang siya. Kapatid mo naman siya. Kapatid ko nga. Pero hindi siya ganyan dati. Hindi nagalit si Tino pero halata ang pag-iingat sa boses niya. Baka naman sinusubukan lang niyang maging malapit sa atin. Gusto sanang sabihin ni Lia na hindi iyon ang nakikita niya pero pinili niyang tumahimik. Hindi dahil wala siyang sasabihin kundi dahil nagsisimula na niyang makita kung gaano kahusay umarte ang kapatid niya. Samantala, gumagalaw din si Marcial sa labas. Madalas siyang nakikitang kausap ng ilang tambay sa kanto at minsan ay narinig ni Lia na binanggit nito ang pangalan ni Ramil Soreta, dating kaklase niya noong kolegyo. Si Ramil ay isang lalaking minsang nanliligaw kay Lia ngunit hindi niya sinagot dahil mainiti ng ulo at mahilig magyabang. Matagal na niya itong hindi nakikita kaya nagtaka siya nang marinig ang pangalan nito. Isang hapon, habang pauwi si Lia mula sa trabaho, nakita niya si Marcial at Ramil sa isang maliit na karinderya malapit sa terminal. Hindi siya agad lumapit. Nagtago siya sa likod ng poste at kunwaring naghihintay ng tricycle.
Madali lang yan, narinig niyang sabi ni Marcial. Konting picture, konting chat, tapos bahala na kami magdugtong ng kwento. Paano kung magreklamo si Lia? Tumawa si Marcial. Sino maniniwala sa kanya? Tahimik lang yon. Tsaka may kapalit ka naman. Hindi na narinig ni Lia ang kasunod dahil dumaan ng isang maingay na motorsiklo, pero sapat na iyon para kumpirmahin ang hinala niya. Isang gabi, isinulat ni Lia sa notebook ang nakita, petsa, oras, lugar at pangalan ni Marcial at Ramil. Hindi niya alam na mas mabilis palang kikilos ang mga kalaban niya kaysa sa inaasahan niya. Isang linggo, inimbitahan ng pamilya Madriaga sina Lia, Corazon, Vel at Osmundo sa isang hapunan sa bahay ni Tino. Hindi gaanong marangya ang bahay ng mga Madriaga pero malawak at maaliwas. Naroon ang ina ni Tino na si Doña Eulalia Madriaga, isang babaeng matikas at maingat magsalita. Naroon din ang nakakataandang kapatid ni Tino na si Gregorio na tahimik lang nagmamasdan at ang pinsan nilang si Isabelo na mahilig magbiro para gumaan ng paligid. Noong una, maayos ang lahat. Magalang si Lia, tahimik si Tino pero maalaga. Si Osmundo naman ay masayang nakaupo sa tabi ni Gregorio, habang sina Corazon at Vel naman ay halos magpaligsahan sa pagpapakita ng kabaitan. Naku, Doña Eulalia, sabi ni Corazon habang nakangiti. Napakabait po talaga ng anak ninyong si Tino. Sobrang pasensya kay Lia. Napatingin si Lia sa ina niya. Sumagot si Doña Eulalia. Bakit naman kailangan ng sobrang pasensya? Kunwaring nagulat si Corazon. Ay, wala po. Alam niyo naman si Lia. Minsan mahirap intindihin. Pero mabait naman siya kapag nasa mood. Naging mabigat ang hangin. Ramdam ni Lia ang panliliit niya sa harap ng mesa. Pero hindi pa roon natapos. Sa kaligitnaan ng hapunan, tumayo si Corazon at nagpanggap na naluluha. May sasabihin po sana ako. Wika niya. Ayoko po sanang magsalita, pero bilang ina, ayokong mapahamak ang anak ninyo. Nanlamig ang katawan ni Lia. Ma, ano po yan? Tanong niya. Pigil ang kaba. Inilabas ni Corazon ang isang envelope mula sa bag niya. Iniabot niya iyon kay Doña Eulalia. Sa loob ay may mga print-out ng mensahe, larawan ni Lia na kunwari ay kasama si Ramil at ilang resibong pinalabas na ginamit ni Lia ang pera ni Tino para sa ibang lalaki. Hindi ko na po kayang pagtakpan. Umiiyak na sabi ni Corazon. Anak ko si Lia pero mali ang ginagawa niya. Ayokong lukuhin niya si Tino. Napatayo si Lia. Hindi totoo yan. Agad na umaktong takot si Vel. Ate, huwag ka nang magalit. Matagal na naming gustong tumulong sa'yo. Tumulong? Nanginginig ang boses ni Lia. Kayo ang gumawa nito. Napatingin ang lahat sa kanya. Si Doña Eulalia ay halatang nabigla. Si Gregorio ay kinuha ang mga papel at masusing tinignan. Si Tino naman ay nanatiling nakaupo. Hawak ang isang larawan, hindi makapagsalita. Lumapit si Lia kay Tino. Tino, kilala mo ako. Tumingin siya sa binata. Umaasa sa lahat ng tao sa silid na iyon, ito ang unang tatayo sa kanya. Sabihin mo sa kanila, pakiusap niya. Sabihin mong hindi ako ganito. Ngulit na natiling tahimik si Tino. Hindi iyon mahabang katahimikan, marahil ilang segundo lang, pero para kay Lia, parang buong taon ang lumipas. Doon niya naramdaman ang uri ng sakit na hindi galing sa sigaw, hindi galing sa sampal, kundi sa pagtalikod ng taong pinaniwalaan mong tahanan. Tino! Halos pabulhong niyang ulit. Napapikit si Tino. Lia, kailangan ko lang maintindihan. Napaatras siya na parang may tumulak sa kanya. Kailangan mong maintindihan ang kasinungalingan nila, pero hindi mo kayang paniwalaan ang katotohanan ko. Walang sumagot. Tumulo ang luha niya. Pero hindi siya nagwala. Hindi niya hinablot ang envelope. Hindi siya sumigaw sa harap ng mga bisita. Kinuha niya ang bag niya at tumingin kay Corazon. Sa mukha ng ina niya, may luha. Pero sa likod ng luhang iyon, nakita ni Lia ang tagumpay. Sa mukha ni Vel, may kunwaring lungkot. Pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Lia ang palihim ng ngiti ng kapatid. Doon niya naunawaan na matagal nang nakalatag ang patibong para sa kanya. Umalis siya sa bahay ng mga Madriaga na mag-isa. Umuulan sa labas.
Wala siyang payong pero hindi siya huminto. Habang binabasa ng ulan ang buhok at damit niya, mahigpit niyang hawak ang strap ng bag na parabang iyon na lang ang natitirang piraso ng sarili niya. Sa kanto, may tumigil na lumang tricycle. "Miss Lia?" Tawag ng driver. Si Mang Fermin Lacuesta iyon, dating katiwala ng pamilya na minsang pinatigil ni Corazon sa pagtatrabaho dahil masyado raw itong malapit kay Usmundo. "Mang Fermin," basag ang boses ni Lia. Nakita ng matanda ang itsura niya at agad siyang pinasakay. Hindi ito nagtanong habang umiiyak sa loob ng tricycle. Hinayaan lang siyang umiyak hanggang makarating sila sa lumang waiting shed sa dulo ng bayan. Doon, sa gitna ng ulan at dilim, unang sinabi ni Lia ang lahat. Isinalaysay niya ang narinig niyang plano. Ang lapit ni Vel kay Tino, ang pagkikita ni na Marcial at Ramil, at ang nangyari sa hapunan. Tahimik na nakinig si Mang Fermin. Nang matapos siya, matagal itong hindi nagsalita. Pagkatapos, marahan nitong sinabi, "Kung lalaban ka, Lia, hindi sapat ang luha. Kailangan mo ng ebidensya." "Kaya ko ba?" tanong niya. Tumingin sa kanya si Mang Fermin. "Matagal ka nang nilang tinuruang magtiis. Ngayon, panahon na para gamitin mo ang tiyagang yan sa pagkuha ng katotohanan." Mula sa gabing iyon, hindi na lang basta notebook ang hawak ni Lia. Humingi siya ng tulong kay Mang Fermin para makakuha ng kopya ng ilang tawag at mensahe. Tinawagan niya si Tia Benilda sa numero na matagal niyang itinago, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, narinig niyang muli ang boses ng Tia Hing minsang pinalayas dahil ipinagtanggol siya. "Lia," nanginginig ang boses ni Benilda sa kabilang linya. "Tia, kailangan ko po ng tulong." Hindi nagdalawang isip si Benilda. "Sabihin mo kung nasaan ka. Uuwi ako." Habang ang pamilya niya ay nagdiriwang sa unang pagkapanalo nila kaban sa kanya, tahimik namang simulan ni Liyang buuin ang sariling laban. Hindi para agawin pabalik si Tino, hindi para patunayan lang na mali sila, kundi para iligtas ang sarili niya mula sa kwentong pilit nilang isinusulat para sa kanya. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa maliit na kwarto, binuksan muli niya ang notebook at isinulat ang panibagong pangungusap. "Hindi ako ang kasinungalingan sa pamilyang ito. Ako ang katotohanang pilit nilang ikinukubli." Mula ng gabing iyon, nag-iba ang paraan ng paghinga ni Lia. Hindi na siya umiiyak sa bawat insulto. Hindi na siya agad napapahinto kapag nakakarinig ng bulong sa likod niya. Hindi dahil hindi na siya nasasaktan, kundi dahil unti-unti niyang natutunan na may mga laban na hindi nananalo sa lakas ng sigaw. May mga laban na kailangan ng tiyaga, malinaw na isip, at tamang panahon. Kinabukasan matapos ang iskandalong ginawa ni Corazon sa bahay ng mga Madriaga, hindi pumasok si Lia sa trabaho. Hindi dahil wala siyang lakas, kundi dahil kailangan niyang ayusin ang unang hakbang ng kanyang pagbangon. Maaga siyang lumabas ng bahay habang tulog pa si Corazon at Vel. Dala niya ang lumang bag, notebook, ilang resibo na palihim niyang nakopya at listahan ng mga taong maaaring makatulong kay Lia. Nagkita sila ni Mang Fermin sa maliit na karinderya sa likod ng palengke, malayo sa mga matang madaling magsumbong kay Corazon. Naroon din si Tia Benilda, pagod mula sa mahabang biyahe, pero matatagang tindig habang hinihintay ang pamangkin. Pagkakita pa lang ni Lia sa tiyahin, bumilis ang tibok ng dibdib niya. Ilang taon niyang hindi nakita si Benilda. Mas marami ng puting buhok, mas malalim na ang guhit sa muka, pero ang mamamata nito ay pareho pa rin. Matapang, maalaga at handang lumaban para sa kanya. "Tia," mahinang niyang sabi. Hindi na nagsalita si Benilda. Linapitan niya si Lia at mahigpit na niyakap. Sa yakap na iyon, unang beses matapos ang maraming taon na naramdaman ni Lia na hindi siya kailangang maging kapaki-pakinabang para mahalin. "Anak," bulong ni Benilda, "ang tagal mong nagtiis." Doon na tumulo ang luha ni Lia, pero hindi iyon katulad ng dati. Hindi na iyon luha ng isang batang walang magawa, iyon ay luha ng isang babaeng pagod pero gising na. Umupo silang tatlo sa pinakasulok ng karinderya. Si Mang Fermin ang unang nagsalita. "Lia, kailangan nating maging maingat. Hindi sapat ang kwento.
Kailangan may dokumento, recording, testigo. Kung haharapin natin si Corazon, dapat hindi niya kayang baliktarin. Inilabas ni Leah ang notebook. Isa-isa niyang ipinakita ang mga petsa, oras at pangalan. Ipinakita niya rin ang larawan mula sa cellphone niya noong nakita niya sina Marshall at Ramil sa karinderya. Malabo ang kuha pero malinaw na magkasama ang dalawa. May ilang resibo rin siyang naitago mula sa tindahan, mga halagang inilabas ni Corazon ng walang paliwanag sa parehong araw na nagsimulang kumalat ang peking ebidensya laban sa kanya. Tahimik na binasa ni Benilda ang mga tala. Matagal mo pala silang binabantayan. Hindi ko po alam kung tama, sagot ni Leah. Natakot po ako na baka sabihin ng lahat na gumagawa lang ako ng kwento. Hinawakan ni Benilda ang kamay niya. Hindi ka baliw, Leah, at hindi ka masama dahil pinoproteksyonan mo ang sarili mo. Dumating din ng tanghaliang iyon si Attorney Severino Calantas, isang abogadong dating natulungan ni Leah sa accounting records ng kumpanya ni Donato. Hindi siya milabang manamit. Nakasimple lang na polo at may dalang lumang leather folder, pero seryoso ang muka nang nakinig sa buong salaysay. May kaso dito kung mapabutunayan natin, sabi ni Attorney Severino. Falsification, harassment, possible coercion. Pero kung gusto nating lumakas ang laban mo, kailangan nating mahuli sila sa aktwal na pag-amin o kilos na hindi nila maitatanggi. Kaya po ba? Tanong ni Leah. Kaya, sagot ng abogado. Pero hindi madalian. Ang kalaban mo, pamilya mo. Ibig sabihin, alam nila kung saan ka mahina. Kaya dapat, ikaw naman ang matutong gumamit ng alam mo tungkol sa kanila. Mula roon, naging mas maingat na si Leah. Bumalik siya sa bahay parang talunan. Hinayaan niyang isipin ni Corazon at Vel na nasira na ang loob niya. Kapag pinaparingingan siya ni Vel, hindi siya sumasagot. Kapag tinatanong siya ni Corazon kung bakit tahimik siya, sinasabing pagod lang siya. Ang hindi nila alam, bawat salitang binibitawan nila ay inililista niya. Bawat kakaibang tawag, bawat paglabas ni Marshall, bawat lihim na pakikipagkita ni Vel kay Tino ay unti-unting binubuo ang larawang matagal nilang itinago. Samantala, lumalayo na si Tino. Noong una, nagpapadala pa ito ng mensahe. Leah, kailangan lang nating mag-usap kapag kalmado na ang lahat. Hindi sumagot si Leah agad. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil nasaktan siya sa salitang kalmado. Parang ang nasira ay simpleng tampuhan lang. Parang hindi siya pinahiya sa harap ng pamilya nito. Parang hindi niya nakita ang panginginig ng kamay niya nang humingi siya ng tiwala. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita sila sa labas ng kumpanya. Naghihantay si Tino malapit sa gate, hawak ang cellphone at mukhang ilang gabi nang hindi nakakatulog. Leah, tawag nito. Tumigil siya pero hindi lumapit. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Napuyuko si Tino. Tungkol sa nangyari, tungkol sa mga ebidensya. Peke yun. Gusto kong maniwala. Napatingin si Leah sa kanya. Gusto mo, pero hindi mo kaya. Hindi ganong kadali, Leah. Maraming lumabas. Nanay mo mismo ang nagsabi. Mapait siyang napangiti. At dahil nanay ko siya, ibig sabihin, hindi niya ako kayang saktan? Hindi nakasagot si Tino. Doon naramdaman ni Leah na may bahagi sa puso niya ang kumalas. Hindi tuluyang nawala ang pagmamahal niya kay Tino, pero may pinturoong dahan-dahang nagsara. Hindi lahat ng taong mahal mo ay marunong manindigan para sa'yo. Minsan may mga taong mahal ka lang kapag madali kang ipaglaban. Kapag dumating ang araw na malaman mo ang totoo, sabi ni Leah, sana maalala mo kung gaano ako katahimik nung pinili mong pagdudahan ako. Iniwan niya si Tino sa gate. Hindi para magpaawa kundi para panindigan ang konting dangnal na natitira sa kanya. Lumipas ang mga linggo at sa bawat linggong dumaraan, mas nagiging hayag ang paglapit ni Vel kay Tino. Madalas na itong nagpapasundo sa binata. Nagpapadala ng pagkain sa opisina nito. Nagpapanggap na nahihiya kapag nakikita ng mga kapitbahay na bumababa mula sa sasakyan ni Tino. Si Corazon naman ay lalong naging bahala sa pakikipag-usap kay Doña Eulogia. Hindi ko po sana gusto sabihin ito, maririnig ni Leah minsan sa telepono habang malambing ang boses ni Corazon. Pero si Vel po kasi ang mas nakakaintindi kay Tino ngayon. Siguro may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat.
Isang gabi habang nag-aayos si Lia ng mga lumang paninda sa tindahan, dumating si Aling Mireya Dacumos. Ang kapitbahay nilang mahilig makibalita pero may babuting puso. May dala itong bayong at kunwaring bibili ng suka. Lia, bulong ni Aling Mireya habang inaabot ang bayad. Anak, totoo ba ang narinig ko? Ano po yun? Napatingin muna ito sa paligid bago nagsalita. May kasal daw na inihahanda dito sa bahay ninyo. Si Vel raw at si Engineer Tino. Parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Sandaling hindi nakahinga si Lia. Hawak niya ang bote ng suka pero pakiramdam niya ay anumang oras mabibitawan niya ito. Kailan po ninyo narinig? Kaninang umaga sa parlor. Nagpapasukat daw ng gown si Vel. Sabi niya sa bakuran niyo daw gagawin para makita ng buong bayan. Hindi sumagot si Lia. Pinilit niyang ngumiti at iniabot ang sukli. Nang umalis si Aling Mireya, dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Nasa sala si Corazon, naglilista ng pangalan ng mga bisita. Si Ven naman ay nakaupo sa sofa, hawak ang magazine ng wedding gowns. Tumingin si Lia sa kanilang dalawa. Totoo ba? Tanong niya. Nagtaas ng kilay si Corazon. Alin? Ikakasal si Vel kay Tino? Nangiti si Vel hindi na nagpapanggap. Ate, sana maintindihan mo. Nangyayari lang talaga ang mga bagay. Mga bagay? Mahina pero nanginginig ang boses ni Lia. Kayo ang gumawa nito. Bumangon si Corazon, malamig ang muka. Tama na Lia, huwag ka nang magdrama. Matagal nang tapos ang sa inyo ni Tino. Ang mahalaga ngayon, may pagkakataon si Vel na magkaroon ng maayos na buhay. Buhay ko ang sinira ninyo para ibigay sa kanya. Buhay mo? Tumawa ng mapait si Corazon. Anong buhay? Kung hindi dahil sa amin, wala ka rin naman. Sa puntong yon, lumabas mula sa kwarto si Osmundo. Namumutla siya, hawak ang tungkod, pero malinaw na narinig niya ang usapan. Corazon, ano itong naririnig ko? Nairita si Corazon. Huwag kang makialam, masama ang puso mo. Mas masama ang puso ko kung mananahimik ako habang tinatapakan ninyo ang anak ko. Nagulat si Lia. Ilang taon niyang hindi narinig ang ama na nagsalita ng ganoon. Ngumit bago pa makapagsalita si Osmundo, napahawak ito sa dibdib. Bumagsak ang tungkod sa sahig. Napatakbo si Lia. Tay! Isinugod si Osmundo sa ospital ng gabing iyon, doon lalong naging magulo ang buhay ni Lia. Habang binabantayan niya ang ama sa emergency room, abala naman si Corazon sa pagtitiyak na hindi maaantala ang kasal ni Vel. Hindi pwedeng ipagpaliban. Narinig niyang sabi kay Marshal sa hallway. Nakausap ko na ang mga madriaga. Kapag nag-atras pa tayo, baka magbago isip ni Tino. Si Lia, babantayan natin. Sa araw ng kasal, hindi siya pwedeng makalapit. Tumayo ang balahibo ni Lia. Hindi ito simpleng paninira. May gagawin silang mas malala. Kaya sa loob ng 2 araw bago ang kasal, kumilos si Lia ng mabilis. Kinausap niya si Mang Fermin sa parking lot ng ospital. Dumating din si Tia Benilda dala ang maliit na recorder na binili niya sa kakilala. Si Attorney Severino naman ay naghanda ng blatterboard sakaling magkaroon ng pananakit o paninimilit. Hindi kita hahayaang mag-isa sa bahay na yon, sabi ni Benilda. Hindi po ako makakaalis ng tuluyan. Nandun ang gamit ni tatay. Nandun din ang ilang dokumento na kailangan natin. Delikado. Alam ko po. Pero kung aalis ako ngayon, sila ang magmumukhang tama. Sasabihin nilang gumagawa ako ng eksena dahil inggit ako. Tahimik na nakinig si Mang Fermin. Pagkatapos, inilabas niya ang isang lumang cellphone. Itatago natin ito sa bodega, sabi niya. May load na, may automatic call recording at nakaset na tatawag sa akin kapag pinindot mo ang number 1. Kung may gawin sila sa'yo, may maririnig kami. Tumingin si Lia sa maliit na cellphone. Simple lang iyon. Luma at gasgas, pero sa mga kamay niya, para itong susi. Dumating ang araw ng kasal na parang isang pistang itinayo sa ibabaw ng kasalanan. Maaga pa lang abala na ang bahay ng mga venerasyon. May puting tela sa bakuran, mga upuang inuupahan, bulaklak sa gilid ng makeshift altar, at mga kapitbahay na nakasilip mula sa kalsada. Amoy handa ang buong paligid, menudo, pansit, pritong manok. Pero para kay Lia, ang lahat ay amoy pagkakanulo. Nasa kwarto si Vel, inaayusan ng makeup artist.
Suot nito ang puting gown na akala mo ay simbolo ng kalinisan, kahit alam ni Leah kung gaano karumi ang daan patungo sa kasalang iyon. Nakita si Vel sa salamin at ngumiti. Ate, sana hindi ka gumawa ng eksena. Nakakahiya sa bisita. Tumitig si Leah sa kanya. Hindi ako ang dapat mahiya. Pero ikaw ang talo. Pabulong na sagot ni Vel. Bago pa makasagot si Leah, dumating si Corazon. Leah, sumama ka sa akin. May kukunin ka sa likod. Alam ni Leah na may mali, pero kailangan niyang sundan. Sa bulsa niya, naroon ang lumang cellphone ni Mang Fermin. Nakabukas na ang recorder. Dinala siya ni Corazon sa likod ng bahay, papunta sa bodega. Naroon si Marshall, kunwaring may inaayos na sako ng bigas. Ano po ang kukunin? Sagot ni Corazon. Yung lumang kahon ng kandila, nasa loob. Dahan-dahang pumasok si Leah sa bodega. Madilim sa loob, amoy alikabok at lumang kahoy. Pagkalampas niya sa pinto, bigla siyang itinulak ni Marshall. Napasubsob siya sa sahig, sumakit ang palad niya sa pagkakasalo. Bago pa siya makatayo, narinig niya ang pagsara ng pinto at ang matigas na tunog ng kandado. Buksan niyo ito! Sigaw ni Leah. Mula sa labas, narinig niya ang malamig na boses ni Corazon. Manood ka dyan, Leah, para maintindihan mong hindi ikaw ang anak na dapat piliin. Tumingin si Leah sa maliit na siwang ng bintana. Mula roon, kita niya ang bakuran. Kita niya ang altar. Kita niya si Tino sa dulo. Maputla, seryoso, at tila hindi rin sigurado sa sariling kinatatayuan. Gusto ni Leah na sumigaw hanggang marinig ng lahat. Gusto niyang basagin ang pinto. Gusto niyang mawala ang sakit sa dibdib niya. Pero habang nanginginig ang kamay niya, naalala niya ang lumang cellphone ni Mang Fermin. Pinindot niya ang number 1. Sa kabilang linya, walang nagsalita, pero alam niyang nakakonekta iyon kay Mang Fermin. Hawak niya ang cellphone malapit sa pinto. Narinig muli ang boses ni Marshall sa labas. Siguraduhin mong hindi makakalabas yan hanggang matapos. Sumagot si Corazon. Pagkatapos ng kasal, bahala na. Kapag nagwala siya, sasabihin nating nababaliw dahil sa inggit. Paano kung may makaalam? Tanong ni Marshall. Tumawa si Corazon. Walong maniniwala sa kanya. Tapos na siya. Habang naririnig iyon ni Leah, pumatak ang luha niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak dahil natalo. Umiyak siya dahil sa wakas, sila mismo ang nagsasalita ng katotohanan na kailangan niyang patunayan. Sa labas, nagsimula ang seremonya. Narinig niya ang boses ng nagkakasal, ang bulong-bulong ng mga bisita, ang mahinang panganis ng ilang kamag-anak. Sa bawat salitang binibigkas, parang may kutsilyong dahan-dahang idinidiin sa puso ni Leah. Pero habang nanginginig ang kamay niya, naalala niya ang lumang cellphone ni Mang Fermin. Hindi sila pwedeng basta magsalita kasi baka marinig siya sa labas, kaya nanatili lang bukas ang tawag. Ang mahalaga, narinig ni Mang Fermin ang sinabi ni Corazon at Marshall, ang pag-amin nilang ikinandado siya at balak palabasing nababaliw kapag pumalag. Sa isang sulok ng bodega, umupo si Leah at pinikit ang mga mata. Naamoy niya ang alikabok, lumang sako at kahoy na matagal nang kinakain ng anay. Napatingin siya sa paligid. Ilang kahon ng lumang dekorasyon, sirang electric fan, mga basag na paso at lumang upuang ginagamit noon ni Osmundo sa tindahan. Doon siya ikinandado ng sariling ina sa lugar kung saan itinatapon ang mga bagay na wala ng silbi. Napangiti siyang na mapait. Ganun pala ang tingin niyo sa akin. Bulong niya sa sarili. Isang gamit na pwedeng ikulong, itago at kalimutan. Ngunit kasunod ng pait ay may tumindig na galit. Hindi yung galit na padalus-dalus, kundi galit na matagal nang hinug sa bawat taon ng pananahimik. Gusto niyang lumabas na hindi lang basta nakaligtas. Gusto niyang lumabas na dala ang katotohanan. Sa labas, natapos ang seremonya. Sumabog ang palakpakan. May ilang batang tumawa, may sumigaw ng kiss at may malakas na musika mula sa inuupahang sound system. Nakita ni Leah si Vel sa siwang ng bintana, nakangiting parang nanalo sa isang korona. Nakahawak ito sa braso ni Tino, ngunit kapansin-pansin ang pagkailang ng lalaki. Hindi ito mukhang masayang bagong kasal. Mas mukha itong taong pilit naglalakad sa daang hindi na niya alam kung bakit niya pinasok. Si Tino naman, habang tinatanggap ang pagbati ng mga bisita,
paulit-ulit na lumilingon sa paligid. Hinahanap niya si Leah. Hindi dahil sigurado na siyang mali ang ginawa niya, kundi dahil may pumabagabag sa kanya. Mula pa nang hindi niya nakita si Leah sa bakuran, may kakaibang bigat na sa loob niya. Sinabi ni Corazon kanina na nagkulong daw sa kwarto si Leah kaya ayaw makita ang kasal. Pero may bahagi sa isip ni Tino na hindi kumbinsido. Lumapit sa kanya si Vel at mahigpit na kumapit sa braso niya. "Bakit parang wala ka dito?" tanong nito, pilit na nakangiti habang may mga bisitang nakatingin. "Nasaan si Leah?" diretso niyang tanong. Nanigas sandali ang ngiti ni Vel, pero agad itong bumawi. "Tino naman, kasal natin ngayon. Bakit siya ang hinahanap mo?" "Tinatanong ko lang." "Nasa kwarto siguro. Ayaw niyang mapahiya kaya pinili niyang magtago." "Sigurado ka?" Tumingin si Vel sa kanya, bahagyang nasaktan ang arte sa mukha. "Unang oras pa lang ng kasal natin, pinagdududahan mo na ako?" Hindi nakasagot si Tino. Napatingin siya sa mga bisita, sa mga ilaw, sa altar na ngayoy wala ng laman at sa mga mesa ng pagkain. Dapat masaya siya, dapat panatag. Pero ang dibdib niya ay parang may nakapatong na malaking bato. Sa kabilang bahagi ng bakuran, maingat na kumikilos si Mang Fermin. Nakasuot siya ng lumang polo at sombrero, kunwari ay isa sa mga tumutulong sa pag-aayos ng ilaw. May hawak siyang maliit na toolbox para hindi mahalata ng mga tauhan ni Marshall. Sa bulsa niya, nakabukas ang cellphone kung saan naririnig niya ang mahinang paghinga ni Leah mula sa bodega. Paminsan-minsan, naririnig niya rin ang kaluskos sa paligid nito. Lumapit sa kanya si Marshall, may hawak na baso ng alak at nakangiting parang siya ang may-ari ng okasyon. "Oh, Fermin," sabi ni Marshall. "Bakit ka nandito? Hindi ka naman imbitado." Hindi nagpakita ng takot si Mang Fermin. "Tinawag ako ni Aling Corazon para tignan ng extension wire, baka mag-short." Tinignan siya ni Marshall mula ulo hanggang paa. "Siguraduhin mong wire lang ang gagalawin mo." "Wire lang," mahinang sagot ni Mang Fermin. Pero pagtalikod ni Marshall, mabilis na naglakad si Mang Fermin papunta sa gilid ng bahay kung saan naghihintay si Tia Benilda. Nakasuot siya ng simpleng bestida at may belo sa balikat para hindi siya agad makilala ng mga taong hindi malapit sa pamilya. Ilan beses na siyang muntik mapansin ni Corazon pero lagi siyang nakakasabay sa grupo ng mga bisita upang hindi mahalata. "Nasa loob pa rin siya?" tanong ni Benilda, mahina ang boses. Tumanggo si Mang Fermin. "Buhay siya, pero kailangan nating maghintay sa tamang oras. Narinig ko sina Corazon at Marshall. Inamin nilang ikinandado siya." Napahawak ni Benilda ang dibdib. "Diyos ko, sarili niyang anak. May recording tayo, pero sabi ni Attorney Severino, mas malakas kung mahuhuli pa natin silang mag-uusap ngayong kampante na sila." Tumingin si Benilda sa bodega. Kitang-kita sa mukha niya ang pagpipigil. Kung siya lang ang masusunod, sisirain niya ang kandado at yayakapin ng pamangkin. Pero alam niyang tama si Leah. Matagal nang sanay si Corazon magbaligtad ng kwento. Kung ilalabas nila si Leah nang wala pang sapat na patunay, sasabihin lang ng mga ito na nagwawala siya dahil sa inggit. Kaya, hinintay nila ang gabi. Habang lumalalim ang dilim, lalong lumakas ang handaan. Ang mga ilaw sa bakuran ay kumikislap, ang mga bisita ay nagsasayawan at ang mga kamag-anak ay nagkukumpulan sa mesa ng pagkain. Doña Eulogia Madriaga ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Gregorio. Hindi siya makapakali. Kahit tinanggap niya ang kasal ni Tino at Vel dahil sa mga ipinakitang ebidensya noon, hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Leah noong gabing tinahiya ito sa kanilang bahay. "Gregorio," bulong niya sa panganay na anak, "may mali." "Ano po, ma? Hindi ganito ang itsura ng isang kasal na tama ang pinanggalingan." Napatingin si Gregorio kay Tino na nakatayo sa gilid, layo sa sariling asawa. "Matagal ko na ring napapansin. Parang hindi sigurado si Tino." "Hindi lang si Tino ang iniisip ko," sagot ni Doña Eulogia. "Nasaan si Leah? Kung totoo ngang masama siyang tao, bakit mas kabado ako ngayon kesa noong siya ang kaharap natin?"
Sa loob ng bodega, narinig ni Lia ang ilang bahagi ng kasiyahan. Paminsan-minsan, may mga taong dumadaan malapit sa pinto, tumatawa, nagbibiro, at walang kamalay-malay na nandoon siya. Nauuhaw na siya. Masakit ang palad niya mula sa pagkakasubsob kanina. May gasgas ang tuhod niya at ang damit niya ay nabahiran ng alikabok. Pero hindi niya binitawan ng cellphone. Makalipas ang ilang oras, biglang may narinig siyang mga yapag sa labas ng bodega. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Boses iyon ni Corazon. Hindi pa rin ba siya gumagawa ng ingay? Tanong nito. Sumagot si Marshall. Kanina pang tahimik, baka natakot na. Sumunod ang boses ni Vel, mas mababa kaysa karaniwang matamis niyang tono. Siguraduhin ninyong hindi siya lalabas habang nandito pa ang mga madriaga. Hindi pwedeng masira ang gabi ko. Gabi mo? Matigas na sabi ni Corazon. Gabi natin ito. Simula ngayon, konektado na tayo sa mga madriaga. Hindi na tayo basta-basta. Napangisi si Marshall. At kapag nakuha ni Vel ang loob ni Tino, bayad lahat ng utang natin. Utang mo, singit ni Corazon. Pare-pareho tayong makikinabang. Ako ang kumausap kay Ramil, ako ang nagbayad sa gumawa ng peking screenshot, ako rin ang humanap ng paraan para magmukhang may ibang lalaki si Lia. Tumihil ka, saway ni Vel. Baka may makarinig. Tumigil sa paghinga si Lia. Hindi nila alam na mismong mga salita nila ay nahuhulog na sa patibong. Sa gilid ng bahay, nakatago si Mang Fermin malapit sa lumang paso. Doon niya inilagay ang maliit na recorder bago magsimula ang reception. Malinaw nitong nasasalo ang pag-uusap. Si Benilda naman ay palihim na nagpadalang mensahe kay Attorney Severino na inaamin na nila, pumunta na kayo. Nasa labas ng gate si Attorney Severino kasama si Kapitana Dalisay Ordonez at 2 pulis na nakasivilyan muna para hindi magkagulo agad. Hindi nila gustong maging iskandalo ang lahat ng walang sapat na timing. Pero nang mabasa ng abogado ang mensahe ni Benilda, tumundog siya kay Kapitana Dalisay. Handa na, sabi niya. Sa bakuran, patuloy ang pagsasaya, ngunit unti-unti nang may nagbabago. Si Tino ay lumapit sa likod ng bahay matapos marinig mula sa isang lasing na kaibigan ni Marshall ang biro tungkol sa babaeng ikinulong para walang gulo. Noong una, inakala niyang maling dinig lang. Pero nang makita niyang palihim na nag-uusap sina Corazon, Marshall at Vel malapit sa bodega, mas bumigat ang kutob niya. Lumapit siya nang hindi nila napapansin. Kung hindi dahil sa atin, hindi mapupunta kay Vel si Tino. Si Lia, habang buhay na lang yung tagalinis dito sa bahay. Namutla si Tino. Anong ibig sabihin niyan? Malamig niyang tanong. Nagulat ang tatlo. Napalingon si Vel at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nabura ang tamis sa mukha niya. Tino, hindi ito ang iniisip mo. Nasan si Lia? Walang sumagot. Mas lumakas ang boses ni Tino. Nasan siya? Bago pa makapagsinungaling si Corazon, biglang namatay ang ilaw sa buong bakuran. Nagsigawan ng ilang bisita. May mga batang umiyak, may mga nagtanong kung nag-brownout ba. Sa ilang segundo, nabalot ng dilim ang lahat. Sa dilim na iyon, kumilos si Mang Fermin. Tinanggal niya ang koneksyon ng pangunahing speaker mula sa music player at ikinabit ang hawak niyang maliit na device kung saan nakasave ang pinakabagong recording mula sa paso at tawag ni Lia. Nang bumalik ang ilaw, hindi musika ang tumunog. Boses ni Corazon ang unang narinig ng buong bakuran. Manood ka dyan, Lia, para maintindihan mong hindi ikaw ang anak na dapat piliin. Tahimik ang lahat. Sumunod ang boses ni Marshall. Siguraduhin mong hindi siya lalabas habang nandito pa ang mga madriaga. Pagkatapos, boses ni Corazon muli. Kapag nagwala siya, sasabihin nating nababaliw dahil sa inggit. Nagkagulo ang mga bisita. May mga napahawak sa bibig. May mga tumingin sa bodega. Si Doña Eulogia ay napanganga, habang si Gregorio ay agad na tumayo. Si Tino ay tila nawalan ng dugo sa mukha. Hindi pa roon natapos ang recording.
Narinig ang boses ni Marshall habang inaamin ng peking screenshot, ang pagbabayad kay Ramil at ang planong gamitin si Vel para makapasok sa yaman ng mga Madriaga. Narinig din ang boses ni Vel, malamig at malinaw. Wala akong pakialam kay Tino, basta makuha ko ang pangalan at pera ng mga Madriaga. Napaawang ang labi ni Tino. Napalingon siya kay Vel, na layon ay umiiyak na, pero wala nang naniniwala sa luha niya. Tino, hindi gano'n na. Tumihil ka. Putol ni Tino, halos pabulong pero puno ng galit. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Attorney Severino, Kapitana Dalisay at 2 pulis. Diretso silang lumapit sa bodega. Hinawakan ni Mang Fermin ang kandado gamit ang bolt cutter na matagal na niyang itinago sa toolbox. Isang malakas na tunog ang umalingaw ng maputol ang bakal. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa loob, lumabas si Lia. Maputla siya. Magulo ang buhok. May alikabok ang damit. May sugat sa palad at gasgas sa tuhod. Pero nakatayo siya ng tuwid. Hindi siya mukhang babaeng natalo. Mukhang siyang taong bumangon mula sa lugar na dapat sana ay maglilibing sa kanya. Natahimik ang buong bakuran. Si Corazon ay napaatras. Lia? Anak? Napatingin sa kanya si Lia. Hindi galit ang unang lumabas sa mukha niya, kundi pagod. Matagal, malalim at halos buong buhay na pagod. Lumapit si Tino. Nanginginig ang boses. Lia, hindi ko alam. Tumingin siya rito. Yun nga ang problema, Tino. Hindi mo alam pero pinili mong maniwala sa kanila bago mo alamin. Hindi nakasagot si Tino. Humarap si Lia sa mga bisita, sa mga kapitbahay, sa pamilyang Madriaga at sa mga taong minsang maniniwalang siya ang masama. Hawak pa rin niya ang lumang cellphone sa kamay. Ngayong gabi, sabi niya, malinaw at matatagang boses, hindi na ako ang ikakandalo ninyo ngayon. Ang katotohanan na ang magkukulong sa inyo. Lumapit si Kapitana Dalisay kay Corazon, Marshall at Vel. Kailangan ninyong sumama sa amin sa barangay. May reklamo ng illegal detention, coercion at falsification na kailangang imbestigahan. Nagwala si Corazon. Anak ko siya. Pamilya namin ito. Tumugon si Attorney Severino. Hindi lisensya ang pagiging pamilya para manakit, manlinlang at magkulong ng tao. Si Marshall ay nagtangkang tumakas pero nilahurangan ni Gregorio at ng isang pulis. Si Vel naman ay napaupo sa damuhan, humihigbi habang unti-unting lumalayo ang mga bisita na kanina lang ay pumupuri sa kanya. Sa gitna ng lahat, si Lia ay hindi na sumigaw. Hindi na siya naghabol ng paliwanag. Hinayaan niyang ang recording, ang mga saksi, at ang sariling mga salita ng mga taong nakit sa kanya ang magsalita para sa kanya. Sa gilid, lumapit si Tia Benilda at ginakap siya. Doon lang nanginig ang katawan ni Lia. Doon lang niya naramdaman na tapos na ang gabi na pinakakinakatakutan niya. Pero habang nakayakap siya sa tiyahin, nakita niya sa di kalayuan ang ambulansya na kararating lang mula sa ospital. Bumukas ang pinto at naroon si Osmundo, nakasakay sa wheelchair. Mahina, ngunit gising. Pinilit nitong pumunta matapos malaman ni Benilda ang nangyayari. Tinulak ng nurse ang wheelchair palapit. Nang makita ni Osmundo si Lia, tumulo ang luha nito. Anak, basag ang boses niya. Patawad. Ngayon lang ako nakatayo sa'yo kahit nakaupo ako. Lumuhod si Lia sa harap ng ama at hinawakan ng kamay nito. Tay, umiiyak niyang sabi, narito na po kayo. Sapat na po iyon ngayon. Sa gabing iyon, hindi natapos ang lahat ng sakit. Hindi agad nabura ang mga taon ng pang-aapi. Hindi agad gumaling ang sugat na iniwan ng sariling pamilya at ng lalaking hindi siya pinaniwalaan. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ni Lia, hindi na siya nakatago sa dilim. At ang bodegang ginawa nilang kulungan niya ay naging simula ng pagbukas ng buong katotohanan. Hindi natapos ang kwento ni Lia sa gabing nabuksan ng pinto ng bodega. Sa totoo lang, doon pa lang nagsimula ang pinakamahirap na bahagi.
Ang pagbangon pagkatapos malaman ng buong bayan ang katotohanan. Ang pagharap sa mga taong minsang naniniwala sa kasinungalingan. At ang paghilom sa sugat na hindi galing sa ibang tao, kundi sa sariling pamilya. Habang dinadala sina Corazon, Marcial at Vel sa barangay noong gabing iyon, nanatili si Lia sa bakuran para bang hindi pa niya lubos na intindihan ang lahat ng nangyari. Ang dating masayang handaan ay nagmukhang pinangyarihan ng trahedya. Ang mga puting tela ay nagkalat sa damuhan. Ang mga bulaklak ay natapakan. Ang ilang plato ng pagkain ay naiwan sa mesa at ang mga bisitang kanina lang ay nakangiti sa kasal ay isa-isang umalis na nakatungo. Bit-bit ang bigat ng nakita at narinig nila. Sa gitna ng gulong iyon, nakaupo si Osmundo sa wheelchair. Hawak ang kamay ni Lia na parabang natatakot siyang mawala muli ang anak. Anak, mahinang sabi ni Osmundo, kung kaya ko lang sanang ibalik ang mga taon. Tumingin si Lia sa ama. Pagod na pagod ang mukha nito. May swero pa sa kamay at nanginginig ang labi habang pinipiling pigilan ng pag-iyak. Tay, hindi na natin maibabalik, sagot si Lia. Mababa ang boses. Pero pwede pa nating ayusin ang mga susunod. Yumuko si Osmundo. Ang dami kong hindi nagawa sa'yo. Hindi agad sumagot si Lia dahil totoo iyon. Maraming taon siyang naghintay na ipagtanggol siya ng ama. Maraming gabing umasa siyang tatayin ito laban kay Corazon. Ngunit natutunan na rin niyang may mga sugat na hindi gumagaling kapag pinilit mong pagngapin na hindi ka nasaktan. Kailangan ko rin po ng panahon, Tay, sabi niya. Mahal ko kayo, pero hindi ibig sabihin noon hindi ako nasaktan. Tumanggo si Osmundo habang tuluyang tumulo ang luha. Tatanggapin ko yon, anak, kahit gaano katagal. Doon unang naramdaman ni Lia na may mga paghihingi ng tawad palang hindi kailangang madaliin. Hindi porket sinabi na ang salitang patawad ay mabubura na agad ang taon ng pananahimik. Pero sapat na muna ang katotohanang naroon na ang ama niya, handang tanggapin ang bigat ng pagkakulang nito. Dinala muna si Lia sa klinika ng barangay upang gamutin ang sugat sa palad at tuhod. Si Tia Benilda ang umalalay sa kanya, habang si Mang Fermin ay tahimik na nakatayo sa labas, hawak pa rin ang lumang toolbox na naging bahagi ng pagbukas sa kulungan niya. Naroon din si Kapitana Dalisay, seryoso ang muka habang kinakausap si Attorney Severino tungkol sa mga reklamong isasampa. Hindi ito simpleng away pamilya, sabi ni Attorney Severino. May illegal detention, coercion, falsification at paninirang puri. May ebidensya tayo mula sa recording, mga saksi at mismong pagkakakita kay Lia sa loob ng bodega. Tumanggo si Kapitana Dalisay. Sisiguraduhin kong hindi ito matatakpan. Marami akong nakita ngayong gabi, attorney, at marami ring nakarinig. Habang nililinis ng nurse ang sugat ni Lia, napapikit si Lia sa hapdi. Masakit? Tanong ni Benilda. Opo, mahinang sagot niya. Hayaan mong masaktan muna. Mas mahirap yung sugat na pinipilit takpan. Napatingin si Lia sa tiyahin. Simple ang sinabi nito, pero tumama iyon sa kanya. Buong buhay niyang tinakpan ang sugat. Ngayon, kailangan niya nang harapin ang hapdi para tuluyang itong gumaling. Kinabukasan, kumalat sa buong San Isidro ang nangyari. May mga taong nakiramay. May mga taong humingi ng tawad dahil naniwala sila sa maling kwento. May iba namang nakialam lang, palihim na nag-uusap sa kanto at sa palengke. Ginagawa pa ring chismis ang sakit ni Lia. Sa tindahan ng Pamilya Venerasyon, may 2 kapitbahay na nagbubulungnan nang dumaan si Lia. Akala ko talaga siya ang may kasalanan, sabi ng isa. Kawawa rin naman si Corazon, anak pa rin niya iyon, sagot ng isa pa. Huminto si Lia. Dati, iiwas siya. Dati, yuyuko siya para hindi humaba ang usapan. Ngayon, lumingon siya. Hindi porket nanay siya, ibig sabihin kawawa siya. At hindi porket anak ako, ibig sabihin dapat kong tanggapin lahat. Natahimik ang 2 babae. Hindi sumigaw si Lia,
pero sapat ang tinig niya para ipaalala sa kanila na ang taong kanilang pinag-uusapan ay nakatayo sa harap nila, buhay, nasaktan, at may karapatang magsalita. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang investigasyon. Si Marcel sa una ay nagmatigas. Sinabi niyang wala siyang alam, nasunod lang daw niya si Corazon. Ngulit nang ipakita ni Atty. Severino ang recording kung saan inamin niyang siya ang kumausap kay Ramil at nagbayad sa gumawa ng peking screenshot, bigla itong namutla. Si Ramil naman, na nagtago muna sa bahay ng pinsan niya sa kabilang bayan, ay kusang sumuko matapos puntahan ng mga pulis. Sa barangay hall, nakaupo siya sa harap ni Lia, hindi makatingin ng diretsyo. "Lia," sabi niya, basag ang boses. "Patawarin mo ako. Kailangan ko lang talaga ng pera noon. May utang ako. Sinabi ni Marcel na konting larawan lang, konting chat lang, hindi naman daw lalaki." Tinitigan siya ni Lia. Naalala niya ang gabing muntik nang masira ang buong pagkatao niya dahil sa mga peking larawang iyon. "Alam mo bang may buhay kang sinira?" tanong niya. Napayuko si Ramil. "Alam ko na ngayon." Hindi sapat ang "alam ko na ngayon." Tumulo ang luha ni Ramil. "Handa akong magsalita. Sasabihin ko lahat." Hindi siya pinatawad agad ni Lia, pero tinanggap niya ang katotohanang ilalabas nito. Hindi para kay Ramil, kundi para sa sarili niyang paglaya. Si Corazon naman ay nanatiling matigas. Sa harap ng investigador, paulit-ulit niyang sinasabing ginawa lang niya lahat para sa kapakanan ng pamilya. "Hindi ko ikinulong ang anak ko para saktan siya. Pinipigilan ko lang siyang gumawa ng eksena." Napatingin si Lia sa kanya mula sa kabilang upuan. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa mukha ng ina. "Nay, hindi eksena ang katotohanan at hindi kapakanan ng pamilya ang tawag sa pagbebenta ninyo ng dignidad ko para sa ambisyon ninyo." Napikon si Corazon. "Kung hindi ka naging pabigat, hindi mangyayari ito." Doon tumayo si Osmundo kahit kailangan siyang alalayan ni Mang Fermin. "Tama na, Corazon." Mahina pero matigas niyang sinabi. "Buong buhay niyang pinasan ang bahay na ito. Ikaw ang naging pabigat sa kanya." Natahimik ang buong silid. Si Vele, sa kabilang banda ay mabilis na gumuho. Nang mapawalang bisa ang kasal nila ni Tino dahil sa panlilinlang at pamimilit, nawala ang lahat ng ilusyon niyang magiging madriaga siya. Hindi na siya tinanggap ni Doña Eulogia sa bahay at si Tino mismo ang humarap sa kanya upang tapusin ang anumang natira sa pagitan nila. "Ginamit mo ko," sabi ni Tino, malamig ang boses. Umiiyak si Vele. "Minahal din kita." "Hindi," sagot ni Tino. "Minahal mo ang pangalan ko. Minahal mo ang kaya kong ibigay. Pero ang pinakamasakit, tinulungan mong sirain ang taong tunay na nagmahal sa akin." Walang naisagot si Vele. Pagkatapos ng lahat, ilang beses sinubukan ni Tino na kausapin si Lia. Nagpadala siya ng sulat, nagpunta sa kumpanya ni Donato Fulgencio, naghintay sa labas ng barangay hall. Noong una, iniiwasan siya ni Lia, hindi dahil galit lang siya, kundi dahil kailangan niyang unahin ang sarili niya. Ngunit isang hapon, pumayag siyang makipagkita sa maliit na kapilya kung saan minsan ang nangako si Tino ng kasal sa kanya. Tahimik ang lugar, iilan lang ang tao. Ang hangin ay amoy kandila at lumang kahoy. "Lia," sabi ni Tino, halos hindi makatingin sa kanya. "Wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Gusto ko lang sabihin na, patawad. Hindi kita paniwalaan. Noong kailangan mo ako, pinili kong manahimik." Matagal na tumingin si Lia sa altar bago sumagot. "Alam mo kung ano ang pinakamasakit?" tanong niya. "Hindi lang yung iniwan mo ako, kundi yung kailangan ko pang patunayan na hindi ako masama bago mo maalalang kilala mo ako." Napaluha si Tino. "Mahal pa rin kita." Napapikit si Lia. May panahon na iyon lang ang pangarap niyang marinig, pero ang puso, kapag paulit-ulit na nabasag, natututong kumilala kung kailan ang pagmamahal ay hindi na sapat para bumalik. "Mahal din kita noon," sabi niya. "Pero hindi ako pwedeng bumalik sa taong unang nagduda sa akin
bago nagtanong kung nasaktan ba ako. Wala na ba talagang pag-asa? Para sa ating bilang magkasintahan, wala na. Pero para sa iyo bilang tao, meron. Matuto kang manindigan bago ka magmahal ulit. Umalis si Lia sa kapilya ng magaang ang dibdib. Hindi dahil wala na siyang sakit, kundi dahil sa wakas, hindi na siya nakatali sa pag-asang babalik ang dating pangarap. Minsan, ang tunay na paglaya ay hindi ang makuha ang nawala, kundi ang tanggaping hindi lahat ng nawala ay dapat pang habulin. Lumipas ang 2 taon. Lumipat si Lia sa Maynila sa tulong ni Donato Fulgencio na nag-offer sa kanya ng mas mataas na posisyon bilang finance manager sa lumalaking kumpanya nito. Doon, nakita ni Lia ang mundong mas malawak kaysa sa bahay sa San Isidro. Natutunan niyang magdesisyon para sa sarili, bumili ng sariling gamit nang hindi humihingi ng permiso, kumain sa labas nang hindi iniisip kung may magagalit, at matulog sa maliit niyang apartment nang walang sigawang gigising sa kanya. Ngunit, hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan niya. Sa tulong ni Tia Benilda, Attorney Severino, Kapitana Dalisay, at ilang kaibigang nakilala niya sa trabaho, nagtayo si Lia ng maliit na fundasyon. Tinawag niya itong Silong ni Aurelia. Sa simula, isang maliit na inuupahang espasyo lang iyon malapit sa palengke ng San Isidro. May 2 mesa, ilang monoblock chairs, lumang cabinet at karatulang gawa ng kahoy. Pero doon pumupunta ang mga babaeng biktima ng abuso sa pamilya, mga kabataang pinapalayas at mga inang walang mapagsumbungan. Hindi lahat ng tinutulungan ni Lia ay pareho ng kwento niya. May isang dalagang si Nomi na pinilit magtrabaho at kunin ng pamilya ang sweldo. May isang ina si Clarita na pinalayas dahil ayaw nang magpaabuso sa asawa. May isang estudyante si Junesa na muntik nang tumigil dahil ginagawang katulong sa sariling bahay. Sa bawat taong lumalapit, nakikita ni Lia ang dating sarili, tahimik, takot, at nagdadalawang isip kung may karapatan bang humingi ng tulong. Dito, madalas sinasabi ni Lia sa kanila, hindi mo kailangang patunayan muna na nasaktan ka bago kaming pakinggan. Si Osmundo naman ay tumira na kasama ni Tia Benilda sa maliit na bahay nito sa probinsya. Hindi na siya bumalik kay Corazon. Unti-unti niyang binawi ang pagiging atak kay Lia, hindi sa malalaking pangako, kundi sa maliliit na bagay. Mga liham tuwing kaarawan niya, tawag tuwing linggo, at tahimik na pakikinig kapag may pagod si Lia sa trabaho. Isang beses, nagpadala siya ng sulat na may nakasulat, "Anak, hindi ko mababago ang nakaraan, pero araw-araw kong pinipiling wag nang manahimik sa mali. Sana isang araw, kapag naaalala mo ako, hindi lang ang kahinaan ko ang makikita mo, kundi ang pagsisikap kong maging ata kahit huli na." Umiyak si Lia habang binabasa iyon. Hindi dahil bumalik ang sakit, kundi dahil may bahagi ng puso niyang matagal ng tigang ang unti-untin natututong tumanggap ng tubig. Samantala, nagpatuloy ang kaso. Si Marshall ay nakulong matapos lumabas na may iba pa siyang dating panluloko at estafa. Corazon ay nahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa pagkakakulong kay Lia at falsifikasyon. Sa kulungan, unang beses niyang naranasang walang taong kayang utusan, walang anak na kayang maliitin at walang pamilyang kayang gamitin bilang panangga. Si Vel ay hindi nakulong ng kasing tagal ni na Corazon at Marshall dahil tumestigo rin ito laban kay Marshall sa bandang huli, ngunit nawala sa kanya ang lahat ng pinangarap niyang makuha. Wala nang madriaga, wala nang marangyang buhay, wala nang mga taong humahanga sa kanya. Sa unang buwan matapos ang kaso, sinubukan niyang bumalik kay Lia. Dumating siya sa opisina ng Silong ni Aurelia na payat, walang makeup at malayo sa dating Vel na laging sigurado sa sariling ganda. "Ate," sabi niya, halos pabulong. Napatingin si Lia sa kanya mula sa mesa. Sandali siyang natahimik, hindi dahil wala siyang maramdaman, kundi dahil sobrang dami. Galit, awa, lungkot at pagod, lahat sabay-sabay. "Anong kailangan mo?" tanong ni Lia. "Nawalan ako ng trabaho. Wala akong matuluyan." Huminga ng malalim si Lia.
Ang dating siya ay baka agad yumakap. Ang dating siya ay baka kinalimutan ang lahat para lang mapatunayan na mabuti siyang kapatid. Pero hindi na siya dating Leah. Tutulungan kitang humanap ng trabaho at matutuluyan, pero hindi ka titira sa bahay ko. At hindi ibig sabihin nito maibabalik agad ang tiwala ko. Tumulo ang luha ni Vel. Galit ka pa rin. Totoo lang ako, sagot ni Leah. At sa unang pagkakataon, hindi ko na isasakripisyo ang sarili ko para hindi ka masaktan. Doon naintindihan ni Vel na ang kabaitan ni Leah ay hindi na kahinaan. May hangganan na ito. May pinto na marunong nang magsara. Pagkalipas ng 5 taon, inimbitahan si Leah sa isang televised documentary tungkol sa mga taong nakabangon mula sa pang-aabuso sa sariling pamilya. Hindi siya sanay sa kamera pero pumayag siya dahil gusto niyang may marinig na isang taong katulad niya noon. Isang taong nakakulong pa rin sa takot pero naghahanap ng palatandaan na posible palang makalabas. Sa interview, tinanong siya ng host, "Aurelia, galit ka pa ba sa pamilya mo?" Tahimik siyang ngumiti. May galit na hindi na apoy. Minsan, abo na lang siya. Paalala na minsan kang nasunog pero hindi ka na kailangang tumira sa sunog na bahay. Napatawad mo ba sila? May mga napatawad ako sa paraang hindi ko na silang hinahayaang kontrolin ang buhay ko. Pero hindi lahat ng pagpapatawad ay pagbabalik. Minsan ang pagpapatawad ay paglayo ng walang hangad na gumanti. Sa araw na ipinalabas ang documentary, napanood iyon ni Corazon sa maliit na telebisyon sa loob ng kulungan. Tahimik siyang nakaupo habang nakikita si Leah, maayos, respetado at tinatawag na tagapagtanggol ng mga babaeng minsang walang boses. Hindi alam ng mga kasamahan niya sa selda kung ano ang nasa isip niya. Pero nang matapos ang interview, tumalikod siya at tahimik na umiyak. Hindi dahil naaawa siya kay Leah, kundi dahil sa wakas ay nakita niya ang anak na buong buhay niyang pilit pinaliit at hindi na niya ito kayang abutin. Sa huling bahagi ng buhay na yon, bumalik si Leah sa lumang bahay ng mga venerasyon. Hindi na ito kasing ingay ng dati. Sarado na ang tindahan, nalanta na ang ilang halaman sa bakuran, at sa likod ng bahay, nandoon pa rin ang bodega. Matagal siyang tumayo sa harap nito. Nasa tabi niya si Tia Benilda, Mang Fermin, Osmundo sa wheelchair at ilang kabataang scholars ng silong ni Aurelia. Wala nang takot sa mukha ni Leah habang tinitignan ang lugar na minsang ginawang kulungan niya. "Sigurado ka?" tanong ni Benilda. Tumango si Leah. "Oo, Tia, hindi na ito dapat manatiling bodega." Ipinagiba niya ang lumang struktura. Sa lugar kung saan siya minsang ikinandula, ipinatayo siya ng maliit na reading room para sa mga batang tinutulungan ng foundation. May mga mesa, libro, bentilador, maliwanag na bintana at mga pader na kulay mapayapa sa mata. Sa pintuan, may nakasulat na pangalang pinili mismo ni Leah. Silid Liwanag. Sa pagbubukas nito, isang batang babae ang lumapit sa kanya at nagtanong, "Ate Leah, bakit po Silid Liwanag ang pangalan?" Napangiti si Leah. Lumuhod siya para magkapantay sila ng bata. Kasi minsan, may mga lugar na ginamit para takutin tayo. Pero kapag naging matapang tayo, pwede nating gawing iyong lugar ng pag-asa. Tumingin ang bata sa loob ng silid kung saan naghihintay ang mga bagong libro at upuang hindi pa nagagamit. "Pwede po ba akong magbasa dito araw-araw?" "Oo," sagot ni Leah, "at walang magkukulong sa iyo dito." Habang tumatawa ang mga bata sa loob ng silid liwanag, tumingin si Leah sa langit. Hindi perpekto ang buhay niya. May mga alaala pa ring bumabalik. May mga gabing mabigat pa rin ang dibdib niya. Pero hindi na siya bihag ng mga iyon. Ang dating anak na laging naiiwan sa dilim ay natutong gumawa ng sariling liwanag. At sa wakas, ang storya ni Aurelia Veneracion ay hindi natapos sa bodega. Hindi natapos sa kasalang ninakaw ng mga taong dapat sana'y nagmamahal sa kanya.
Nagtapos ito sa isang bukas na pinto, sa mga batang natututong mangarap, sa amang patuloy na bumabawi, sa mga kaibigang naging pamilya, at sa babaeng minsang ikinandula, ngulit natutong maging susi para sa sarili at para sa iba.